Delikado yan. Yan po yung mahirap talaga pagka kayo ay nagpagamit at naniwala kayo sa nanggamit sa inyo dahil pagkatapos nang wala na kayong kapangyarihan sa gobyerno, magkakanya-kanya talaga. Hindi lang sinabi ni Vice President Sara Duterte para kay Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Alam niyo kung ano sinabi niya? Maghanda na raw ng abogado, international lawyer, itong dalawang ito na parehong binanggit na co-accused or kinakasuhan yan po sa International Criminal Court. Kaya sinabi kong matindi kasi lumalabas dito parang magkakanya-kanya sila. Di ba? Kung yung mga gunita ang laging sinasabi ni Duterte, dating Pangulong Duterte na ngayon nakakulong nung siya presidente, sakop daw niya, siya daw ang bahala. Tutulungan daw niya ang lahat ng mga sasabi dun sa kanyang double barrel at tukhang operation laban sa mga kriminal. Paulit-ulit niya sinabi yan. Nung panahon yun, si Bato de la Rosa, PNP Director General, dapat kasama siya, natutulungan ni Duterte. Si Bongo, hindi man siya police, pero siya special assistant to the president, powerful kay Pangulong Duterte dati yan. So ano ibig sabihin ito? Yung sinabi ni Duterte noon na siya ang bahala, tutulungan niya ang lahat ng mga sasabi. Ngayon wala na, hindi na. Kasi ang sabi ni Sara Duterte, maghanap kayo ng international lawyer para baka kayo na bahala sa buhay niyo. Maghanap kayo ng abogado na kaya niyong bayaran at kayo magbayad. Parang meron na kaming abogado, team lawyer namin ay nakatutok sa kaso ni Duterte. Pero kayo, dahil sumasabi kayo, maghanap kayo ng inyong abogado. Malamang pagka yan ay, alam ko nakarating na kay Bato, malamang lalo magtatago yung mga, baka hindi na talaga lumabas. Wala pala siyang inaasahan. Kasi ultimong si Bato, hindi lang si Bongo, lahat ng mga pulis at mga sangkot. Tinako ni Duterte nun eh. Tutulungan niya ng abogado, tutulungan niya kapag nagkakaso, ipopromote ang mga pulis, bibigyan ng pardon. Ngayon na, may mga kaso na ay parang naglalaglagan. So, hindi ito batikos, binabalikan lang natin yung mga sinabi before at ngayong nangyayari. On record naman yan. Paulit-ulit na sinasabi ni Duterte yan sa mga interview nung siya presidente na siya ang bahala. Sakop ko kayo. Protektado kayo. Tutulungan ko kayo. Ngayon, di ba na? Paano ngayon niya? Hindi lang naman si Bato at saka si Hugo ang nababanggit. Nandiyan si dating Secretary Aguirre na DOJ. Nandiyan si dating Director Dante Biran ng NBI. Tapos yung iba pang mga general at polis. So, mag-ipon na kayo ng pambayad sa abogado. Milyong piso ang import yan. Kasi kung totoo na yung abogado ni Duterte na si Atty. Nicolas Kopman ay 100 million or 150 million pesos per month. Wow! Kulang ang sweldo ng mga pulis at saka ng mga senador pagkakang kukunin. Yan ang matindi. O ngayon, hindi nyo maibalita yan. Mga DDS o mga vlogger ng mga Duterte. Na mga kaalyado nila. Kasi masama ang epekto. Ako, hindi ito paninira. Binabalikan ko lang ang kanilang sinabi at ginawa. At nangyayari ngayon. Paano yan? So, laglagan na. Kanya-kanya na. Delikado yan. Yan po yung mahirap talaga pagka kayo ay nagpagamit at naniwala kayo sa nanggamit sa inyo dahil pagkatapos nang wala na kayong kapangyarihan sa gobyerno, magkakanya-kanya talaga. Ang problema yung mga kaso, tuloy-tuloy yun. Magastos siya. Hindi ito pananako. Tinatanong natin, tinatapik natin. Para sa inyong kaalaman, mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority, ng mga Pilipino sa buong mundo, at kayo mismo na mga Duterte supporters, dapat alam niyo yan. At yung mga kalyado, alam na ninyo. Maglalaglagan pala. At mukhang gano'n ang dating sa aking interpretation at opinion. Okay? Bakit maraming abogado? Dami nagpipresent ng abogado. Di ba yung mga Duterte lawyers na punta doon sa daig nagbo-volunteer na sila daw ay bigyan ng accreditation bilang abogado ng mga akusahan. Mukhang hindi naman yata tinatanggap. So, mahaba-habang usapan yan. Ano inyong masasabi yan? Okay? Samantala, balikan
natin itong ating ibang mga balita dito sa Pilipinas. Nakakalimutan mo kung alam nyo kasi yung issue sa West Philippine Sea, huwag natin pabayaan natin dahil hindi rin tumitigil yung China na mga propaganda dito sa buong mundo na sinisira tayo at binubuli tayo. Pati yung kinabukasan ng ating mga mangingisda dyan, hindi pa tapos. Ha? Parang squatter yung ating mga mangingisda dyan na sarili nating bayan, masakit yan. Ano nga? At tayo manindigan at huwag tayo maniwala na hindi ating yung West Philippine Sea. Ito sa mga nagsasabi. Huwag din tayo maniwala na ipamimigay o give up na yung Kalayaan Island Group. Hindi rin yan totoo. Hindi yan mangyayari. Kung gusto nang bawiin ni Marcoleta, ayaw nga lang niya umamin at magsorry. Pero dahil nga po nagalit yung mga mayor, vice mayor at local official ng Kalayaan Island, kaya ako matindi ang dating. Mabuhay yung mga taga Kalayaan Island Group at lahat ng mga nakatira sa West Philippine Sea. Mga kamag-anak nila. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo pababayaan ni Pangulong Marcos. Hindi kayo pababayaan ni Defense Secretary Chidoro at ni Chief of Staff General Romeo Browner at siyempre yung Philippine Coast Guard. Mananatili po ang policy na kayo ay proteksyonan. Atin ito, atin yan. Hindi po yan ipamibigay. Malaya kayo makapaghanap buhay ng pangingisda. Malaya tayo makapag-produce ng oil dyan. At kung ano man, billion o trillion dollars business po kasi ang nandiyan sa West Philippine Sea, kaya gigil na gigil ang China kahit na hindi kanila, tinatakot tayo, inaagawan, ginagamit pa yung mga taksil ng mga Pilipinong politiko at sibilyan na kumakampi sa China. Traitor po ang tawag natin yan, at tawag ng iba. Kasi kung Pilipino ka, ilalaman mo yan. Pero kung pro-China ka, yan ay pagtataksil sa bayan. Yan po yung ating sariling opinion. Ganun pa man, hindi pa po tapos ito. At na minsan-minsan mainit, minsan malamig, pero yan po ay matagal-tagal na labanan. From day 1 nilabanan at pinandigan ni Pangulong Marcos hanggang sa 2028, matapos ang kanyang term. Sana yung ating isusunod na Pangulo ay ganyan din. Higitan pa ang paninindigan. Pag ang susunod na Pangulo walang pakialam at pabor sa China, delikado tayo. Mawawala sa atin ang billion, trillion business dyan sa West Philippine Sea. At hindi lang yan. Marami pang mga lugar na pwede lang masakop at kuhanin. Hindi po maganda yun. Kaya isa po yan sa nangungunang issue pang national, international, for security at kapakanan ng mga Pilipino na dapat po natin kalimutan sa pagpili ng mga gustong maging pangulo ng bansa. Hindi natin ilalagay na ang dating ay parang may pagka-traidor. Huwag po. Kailangan natin may prinsipyo, may paninindigan para sa ating mga property.